Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 7,451 subscribers. Thank you so much, guys. Keep on subscribing, keep on helping, and keep on sharing this wonderful channel. Hashtag Walk with Lang. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung ano, no, yung dalawang anak ni First Lady Lisa Araneta Marcos at ni Pangulong Bongbong Marcos na si Vincent or si Vinny at saka si Simon Marcos. Okay, ano po, no? Um, kasi in-interview po si Lisa Araneta Marcos recently ni Catherine Ying. And then sinabi niya doon sa interview niya na ang dalawang anak niya ay hindi po tatakbo bilang congressman or politiko. Mag-e-enter sa politiko. Yan ang alam niya. Okay? Yan pong alam niya. Dahil, ito po yun eh. Ito po ang ano natin dito. Kasi nung ano po, si Vinny po, para ano lang po malaman natin, si Vinny po ay nagtatrabaho po sa House of Representatives bilang intern or kanang kamay, no? Kanang kamay ng Speaker Romualdez. Matatandaan din po natin si Sandro Marcos ang kanilang panganay na anak ni Lisa Araneta Marcos at saka ni Pangulong Bongbong Marcos ay nag-intern din po yan sa Kongreso. Ngayon, hindi ko po alam kung saan po bumoboto. Ito si ano yung si Vinny Marcos. Ngunit recently, parang ano no, nagproproyekto diyan siya sa Surigao, no? Surigao o Siargao, parang ganun. Hindi ko alam. Pero adapted sa niyan, no? Adapted sa niyan ng ano, ah, ng isang bayan diyan ah, sa General Luna, Surigao del Norte. Okay? O baka ito ay pwede na siyang tumakbo doon, no? Kung alam kung ano siya registered voter ba siya doon sa ano na yon, doon sa ano na yon, no? Sa election na yon. Pero anyhow, um, ganito po yan, no? Pag dapat registered voter ka doon bago ka tumakbo doon. Okay? So ang ano natin, yun sa General Luna, no? Bakit ka nga ba mag-i-intern, no? Kung wala ka namang interesado na tumakbo. Okay, malalaman lang na po natin yan pag nagrehistro na itong mga anak niya. Ngayon, sa ano naman, si Simon po, siya po kasi 'no, si Lisa Araneta Marcos, may bahay yata sila dun sa Iloilo. Dun po sila ano, dun po sila lumaki, dun po ano, Ilongga pala ito 'no, si Lisa Araneta Marcos 'no. Yan, usually ano naman taga-South yan mga yan, mga Rojas Araneta kumbaga 'no. Ayun po, puwede rin po mag-register diyan si ano 'no, si Simon kumbaga. Nung ano po napabalita nung ano kailan ba 'to, nung 2023 'no, July 11, 2023 binalita na ni Senator Amy Marcos na, puwedeng tumakbo itong dalawang anak ng Pangulong Marcos 'no, tawag nga diyan sa pangulo ay Bongbong lang, 'no. Siyempre mas nakakatanda siya, 'no. Talagang ano, ngayon, sino kayang mananalo diyan 'no, si Amy ba o si Lisa sa pagsasabi na hindi tatakbo o tatakbo kaya, 'no? Sabi pa nga ni Lisa Araneta Marcos, mamamatay daw siya 'pag maraming politiko sa kanila. Okay, sige magbasa po tayo ng mga comments ng ating mga subscribers and viewers. Okay, so yung isa, no way. No way daw, no? Yung PDP ba, Bet Philip Salvador. No? Panoorin po natin yan, yung kay Philip Salvador. Why and for what reason? Who do you think can do what she does in DepEd? Oo nga naman. Alam nyo, kung pinagre-resign nyo si Vice President Sara Duterte bilang bilang secretary ng DepEd, dapat meron kayong alternative, 'di ba? Yan. O thumbs down daw sabi niya doon sa running mahina nakita sa pag-artista diyan sa politika, easy money kahit mahina utak pwede na. Marami rin din may problema sa pag-iisip na voters. So tama, I agree with you. Ay ano po hindi lang 'yun no, kahit hindi ka kasi manalo bilang senador o bilang ay yung mga ano po
considered as income yung mga solicitation mo. Ayan, pwede. May kilala po tayo diyan, tumakbo bilang senador, kumita pa siya. Kasi marami pong nag-aano, hindi niya ginastos lahat 'yun. Hindi naman niya ginastos pang ano, no, pang tarpaulin, et cetera. No, so kita pa niya 'yun, no? Oh, biglang nag-file ng tax, ibig sabihin kumita siya doon. Okay? Oh, so ano, tama naman din. Okie Diaz, dito ako natawa no? Okie Diaz for senator. Kaya magkagawad muna siya. Okay, so keep on commenting guys ha, keep on commenting. Ano na tayo? No, 7,450. Bumababa no. Kaya may mga hindi may nag-unsubscribe diyan. Mag-subscribe lang po kayo diyan. And then malay nyo no, we can be able to give some prizes later on. Okay, yan. Eh, kayo ba, pabor pa kayo na patakbuhin ang dalawang anak ng Pangulo, no, si Vinny at saka si Simon? Siyempre magre-re-elect ito si Sandro Marcos, no, sa 2025. Kakalabanin niya ng mga Fariñas, no? Tapos magre-re-elect ulit ito sa 2028. So pangano ay isa pa no, siguro by 2028 tatakbo na yan senador o kaya by 2031, at tagal na nun 2031. Buhay pa kaya tayo 2031, no? So maano na siya, no? Pwede na siya tumakbo bilang senador o kaya baka sa 2036 pwede na tumakbo bilang vice presidente o kaya o di kaya ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Iboboto niyo po ba si Sandro Marcos? Marami po nagko-comment sa atin na ayaw na nila sa mga Marcoses, ayaw na nila sa mga Romualdez. Hindi naman po mananalo to si Romualdez sa senator at saka sa presidente, vice presidente. I don't think so. Pero syempre, pag gamit mo ang isang machinery, ay talagang plus 50% yan. Machinery ng political party, no? At saka ng government. So, malaking bagay yun, ha? Tingnan niyo po si De Venecia. De Venecia po ay talagang, lagpak na lagpak yan. Pero, sa kanya kasi si Ramos, government machinery, political machinery, ayun, nagpangalawa po siya. Hindi po siya nanalo, nagpangalawa lang po siya. Okay? Marami pa pong iba, no? Marami pa pong ibang ganyang example. Okay, sino ba kahit si Dagding Kuwangkoy, no? Political machinery, wala eh. Hindi po talaga na natalo din po siya kay Ramos. Kumbaga, okay? Sige po. Konting ano na lang, maraming salamat po sa inyong lahat, no? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman. O sabi ni Lisa Renata Marcos, no politics for Simon and Vinny. Sabi naman ni Amy Marcos, tatakbo si Simon at saka Vinny sa Iloilo o di kaya naman sa Mindanao, yung dalawang yon, no? Ay, nako, ibig sabihin, Luzon, Visayas, Mindanao. O ibig sabihin, pinapalakas nila ang machinery ni Sandro Marcos dahil syempre, sooner or later, susunod sa yapak ng kanyang amain etong dalawang ito. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na para naman we can be able to maintain and sustain this channel and you are part of this growing family. Thank you so much guys. God bless you all.